Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Rivals Saga Chapter 4. Sa paglabas nila sa airport, sabay-sabay silang nagtungo sa naghihintay na van na magdadala sa kanila sa training facility ng team Bagong Pag-asa. At sa bawat kilometro ng biyahe, tila unti-unting bumubukas ang bagong kabanata ng karera ni Sakuragi. Isang kabanatang magpapatunay kung tunay nga ba siyang karapat-dapat tawagin basketball genius sa bagong mundo. Ilang minuto lang matapos umalis ang van na sinakyan ni Sakuragi at ng kanyang barkada mula sa antingerong Albularyo International Airport. Isang bagong eroplanong galing Japan ang lumapag. Maaliwalas pa rin ang langit habang ang karamihan sa mga pasahero ay nagmamadaling bumaba. Isang dalagang may dalang maliit na backpack ang tahimik lang na lumalakad pababa ng eroplano. Tila may hinahanap o sinusundan. Si Haroko Akagi. Tahimik ang mukha niya pero may halong kaba. Hindi pa rin niya masyadong matanggap ang sariling desisyong sumunod kay Sakuragi. Pero matapos niyang marinig mula sa mga kaklase na nakaalis na ito patungong Pilipinas, kasama ang mga barkada. At pagkatapos ay ikinumpirma ito ni Ira Villanueva mismo sa isang tawag, hindi na siya nagdalawang isip. Hanemichi, bakit parang bigla kitang gustong makita? Hindi siya sigurado kung anong hinahanap niya, isang closure o isang bagong simula. Ang sigurado lang niya, gusto niyang masilayan si Sakuragi kahit sandali. Pagpasok niya sa arrival hall, agad siyang sinalubong ng isang babaeng may dalang placard na may nakasulat na Haroko Akagi. May suot itong pulang team jacket at may pagkakahawig sa itsura ni Ira. Miss Akagi, ako si Jenny, asistant ng team Bagong Pag-asa. Ako ang susundo sa iyo. Oo, maraming salamat. Nauna lang ng konti sina Ira at Roya kasama yung mga players. Don't worry, makakahabol tayo agad sa kanila. Excited na rin akong ipakilala ka kay Cherry. For sure, magiging friends kayo. Cherry? Isa rin bang player? Hindi, pero isa siya sa mga tumutulong sa team. Magaling siyang magbigay ng suporta sa mga player. Para siyang heart of the team. Tahimik na naglakad si Haroko, kasunod si Jenny. Habang ang paligid ay punong-puno ng kakaibang energy. Napansin niyang ibang-iba ang lugar na ito kaysa sa Tokyo. Mas maraming kalikasan, mas sariwa ang hangin at mas magiliw ang mga tao. Pero higit sa lahat, mas misteryoso ang lugar. Pagsakay nila sa isa pang team van, nagpatuloy ang biyahe papunta sa training facility. Habang umaandar ang sasakyan, panay ang sulyap ni Haroko sa bintana. Sa bawat tanawin, lalo niyang nararamdaman ang kaba at excitement. Sa isang banda, nais niyang makita si Sakuragi. Sa kabilang banda, takot siyang hindi siya ikatuwa nito, lalo na't walang paalam ang kanyang pagdating. Sana hindi siya magalit o hindi niya ako itaboy. Habang papalapit sila sa training facility,
Nagsimula nang bumuo sa isip ni Haruko ang mga tanong. Ano na kaya ang itsura ni Sakuragi ngayon? Nagbago na ba siya? At higit sa lahat, handa na ba siyang harapin muli ang damdaming matagal niyang itinago? Hindi na ito ang Shohoku. Hindi na rin ito ang dating high school nila. Ito ay isang bagong bansa, isang bagong kupunan, isang bagong laban at marahil isang bagong simula. Ilang sandali pa ngang matapos ang biyahe, dumating na rin ang van na sinasakyan ni Sakuragi at ng kanyang barkada sa mismong training facility ng Team Bagong Pag-asa Pilipinas. Sa paglapit ng van, bumungad sa kanila ang isang modernong gusali na napapalibutan ng puno, open courts at mga banner ng iba't ibang liga. Kakaiba ang ambience, parang kombinasyon ng basketball at mysticism. Yabay, ang laki nito, parang training camp ng NBA. Hindi ka pa nga nakakalaro, napahanga ka na agad. Bumaba sila ng van at agad silang sinalubong ni Aira Villanueva, Coach Roya at ng dalawang lalaking matangkad, sina Danny Reyes at Jefferson Villanueva. Welcome sa Pilipinas, Hanamichi Sakuragi. At syempre, welcome din sa Team Bagong Pag-asa. Maraming salamat po. Sana, ready ka bro. Hindi lang height ang labanan. Puso, disiplina at respeto. At higit sa lahat, teamwork. Sa court, isa lang tayong pamilya. Isinama na sila sa loob ng facility. Doon ay isa-isang ipinakilala sa kanya ang kanyang magiging kakampi. Nakapila ang buong first unit at reserves. Lahat ay matitikas, matatangkad at halatang bihasa sa laro. Hanamichi, kilalanin mo ang bagong pamilya mo. Ipakikilala ko sila yon sa jersey number nila. Team Bagong Pag-asa Pilipinas lineup. Danny Reyes, 6'7", power forward, age 26. Silent leader, tactical, may background sa mystical martial arts. Jersey number 5, Jefferson Villanueva, 6'7", small forward, 26 years old, quick, aggressive, and versatile, kapatid ni Aira. Jersey number 6, Eli Racos, 6'6", shooting guard, 25 years old, sharpshooter from Eastern Europe, may husay sa 3-point shot. Jersey number 7, Paulo Cortero, 6'5", point guard, 25 years old, playmaker, maangas sa court pero marespeto sa labas. Jersey number 8, Rafael Piamonte, 6'9", center, 29 years old. Veteran, pinakamatagal sa team, defensive wall ng kupunan. Jersey number 9, Kyle Herrera, 6'4", shooting guard, 24 years old, slasher, may explosive first step. Jersey number 10, Hanamichi Sakuragi, 6'9", forward, 18 years old, rookie from Japan, malakas sa rebound, pero matinding pagsasanay pa ang kailangan sa fundamentals. Jersey number 11, Anderson Bansa, 6'3", combo guard, age 23 years old, mabilis, maabilidad, likas ang galing sa clutch play. Jersey number 12, Darrell Villavega, 6'3", shooting guard, 22 years old. Jersey number 13, Jaden De Castro, center, 24 years old, shot blocker, tahimik pero matibay ang presensya sa paint. Jersey number 14, Miguel De Los Santos, 7'2", center, 21 years old, bata pa pero may natural na instinct sa depensa. Jersey number 15,
Vince Heruela, 7'3", stretch big, 20 years old, pinakamataas sa team, marunong tumira mula sa labas. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.